Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global Vic Garcia Pumali. At Abilene Garcia, Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, alam mo bang maraming magulang ngayon ang hindi na alam ang gagawin kung paano nila palalaki ng kanilang mga anak ng maayos at maganda. May mga magulang nga na sinisisi nila yung kanilang sarili. Totoo yan. Diba? Dahil matigas ang ulo ng kanilang mga May mga anak. pagkakataon po kayo, para sabi, saan ako nagkamali? Ba't ko ginawa to? Kaya ganito mga anak ko dahil may ginawa ko mali. O may ginawang mali asawa ko. May ginawang mali lolo ko. Yung tatay ko. O yung mga taong nakapaligid. Yun po yung ginagawa ko. Yung iba naman, sinisisi nila yung kanilang anak Ayan. mo. Yung anak na sinisi. Oo, dahil matigas ang ulo at walang galang sa magulang. Sabihin po ng mga magulang, alam nyo nung bata pa kami, pag kami sumusunod sa mga magulang namin, hindi namin maintindihan ba't kayo ngayon hindi kayo marunong sunod. So, ang bata po ang nasisisi. Good news! Pag-uusapan natin ano-ano mga dapat malaman at gawin tungo sa tamang pagpapalaki ng anak. Sa ating episode na, Anak, saan ako nagkamali? May 7 bagay po kaming ituturo po sa inyo na magbubukas sa inyong isip na may paraan pa para mapaayos po natin ang pagpapalaki ng ating mga anak. Ito po yung mga bagay na kailangang malaman ng lahat ng magulang. Lalo na kung may anak po kayo, nagsisimula kayo mag-anak, o kahit matagal na kayo may anak, kailangan po alam po natin itong mga bagay na ito. Number 1. Number 1, there are no perfect children. Walang perpektong anak. Lahat ng anak nagkakamali at patuloy na magkakamali. So mga magulang, mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, yung mga anak nyo, hindi perpekto yan. Alam nyo na yan. At patuloy ang magkakamali. Hindi dahil naitama na ngayon, bukas tatama. Hindi po. By the way, hanggat nabubuhay kayo at nabubuhay ang anak nyo, magkakamali yan. Ang kaya na lang natin gawin is bawasan siguro yung kanilang pagkakamali. Kaya ako nagkakamali ang inyong anak, normal lang yan. Sabi nga ng isang magulang, paano kung ang pagkakamali ng aking anak ay napakalaki? Sabi, may May mapagkakatama yan. pag-asa pa ba siya? Opo, lahat ng tao may pag-asa. Habang buhay may pag-asa. Marami na po kami nakitang mga batang parang wala ng pag-asa. Pero naiayos po. Ngayon po, maganda ang buhay. Ibabalikan po natin yung kanilang kasalanan. Parang wala na talagang pag-asa. Pero ano man po ang kasalanan ng anak nyo o nagawa ng anak nyo, may pag-asa yan. Promise. Tama ka dyan. At may iba nga sa atin, noon tayo rin. Diba? Tayo naging bata rin. Ang dami rin nating mali. Diba? Ang dami nating hindi magandang ginawa, pero umayos din naman ang buhay Ganda-ganda po natin. example na yun, no? Huwag na kayong lumayo. Ikaw, Oo. anong klaseng bata ka ba nung bata ka? Di ba? Marami ka rin maling ginawa. So, isipin mo mabuti. Ngayon, umaayos naman ang buhay mo. So, lagay niyo po sa isip yun. Pwede rin mangyari sa anak niyo yun kahit parang wala ng pag-asa ngayon. May pag-asa yan. Kaya kapag nagkamali ang ating mga anak, huwag mawala ng pag-asa. Dapat lagi tayong umasa na may pag-asa dahil walang anak na perpekto. Yun po, napaka-importante. Napaka-simple pong prinsipyo. Walang anak na perpekto. Ang ganda po na epekto nun. So, pag nagkamali, okay lang yan. Hanapan natin ang solusyon. Yes. Huwag tayong bibigay at huwag tayong sumuko sa pagpapalaki ng ating mga anak. Number 2, there are no perfect parents. Ang ganda po Walang yan. perpektong anak, lalong walang perpektong magulang. Ang ganda rin pong prinsipyo niya. Kasi nga po, ito pong prinsipyo na to ang magsasabi sa'yo, nanay, tatay, kung masisihin mo siya doon sa sarili mo, nagkamali ka, normal yun. Lahat po ng magulang nagkakamali. Ikaw nagkakamali, sila nagkakamali. Yes. So, wag mong ganong pahirapan ng sarili mo. Sabi nga po, hindi daw importante kung ano yung mali mong ginawa kahapon. Tapos na yun. Wala ka na magagawa. Ang importante, ano yung balak mong gawin ngayon para maitama o yung mali kung maitatama or baguhin yung mga pagpapalaki mo ng anak mo para maayos ang buhay. So, malinaw po, anumang pagkakamali ang nagawa mo, may pag-asa. Kung may pag-asa anak mo, may pag-asa ka. The goal is not perfection, but progression. Kaya kung nagkamali ka sa pagpapalaki ng anak mo, huwag mo sisihin ang sarili mo habang buhay. Huwag kang sumuko. Tuloy lang. Kailangan mo lang gawin, nagkamali ka, may ka ng sorry sa anak mo, may ka ng sorry sa Diyos. Tapos, may ka rin ng sorry sa sarili mo kung gusto mo. Tapos, Yes. patawarin mo na yung sarili mo kasi ang Diyos, nung humingi tayo ng tawad, pinatawad na tayo, patawarin natin yung sarili. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Marami kang kasama. Dahil lahat ng magulang ay nagkakamali. Kung minsan, kaya lalo nasisira ang buhay ng ating mga anak dahil hindi mapatawad ng magulang yung kanilang sarili. Kaya Totoo. lalong lumalala yung problema, di ba? Yung po ang problema, pag ang magulang po patuloy na sinisisi sa sarili niya, so mako-concentrate po siya sa kasalanan niya. Oo. Ang problema, hindi po yun ang main dahilan niya. Dapat po ang utak niya, puso't isipan niya nakakonsentrate, ano yung gagawin ko para mapalaki ko ng tama ang mga anak ko. Ang problema, nakatingin po siya sa sarili niya,
lalo niya pong mapapabayaan yung kanyang anak at lalo pong masisira ang kinabukasan ng kanyang anak. Kaya, kung nagkamali ka sa pagkamalaki ng anak mo, patawarin mo sarili mo. Humingi ng tawad sa Diyos, Mm. 'di ba? Tapos humingi ka ng tawad din sa anak mo. Pero higit sa lahat, patawarin mo yung sarili mo. So, yun po napaka-importante ha. Please, ano man ang pagkakamaling nagawa mo ngayon, patawarin mo sarili mo dahil mahihirapan kang to go on kung hindi mo pinapatawad ang sarili mo. As ayan po in this segment po, kung yung Diyos nga napatawad kayo, patawarin mo ang sarili mo. Sana marami tayong natutunan, marami pa tayong pag-uusapan, pero bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong inspirasyon mula sa President and CEO of Santay Barley na si Joey Marcelo. Joey! Para sa tulong inspirasyon, anong pakiramdam mo whenever nakakadinig ka ng hindi magandang balita or mga negative issues sa paligid mo? How do you feel whenever you meet people who always have the habits of looking at the negative side of things? You know, I'm always being asked, how do I deal with negative issues and negative people? And ang usual response ko is this: I don't deal with them. Honestly, I try to move away from them. Naniniwala ako that if something is beyond my control, it is a distraction. Nagkaroon na ako ng habit to move away from distractions. Because if I will entertain them, mahihila lang ako pababa. It will lead me away from my dreams and visions in life. Have you experienced people that when you talk to them and share to them something, lagi silang may way to see the opposite side? Even though hindi naman ito intentional on their part, I'm sure you are feeling down and demotivated whenever you hear them. Actually, you have two options. Number one, either you entertain them or decide not to listen to them. Sabi nila, pag may negative ka raw na nadinig, papasukin mo sa kabilang tenga at palabasin mo sa kabila. Honestly, hindi ako naniniwala ron. Because ang challenge nun is this: pag pumasok yan sa kaliwang tenga mo, bago lumabas sa kanan yan, pinrasis na ng mind mo yan. And chances are, it will affect you. So rather than papasukin mo, just cover your ears and don't listen anymore. Why? Because it is a distraction. Can you change negative people? The answer is a big no. The only thing that you can do, especially when they are your loved ones, is to disturb them. Only they can decide to change or not. We have to be aware that there are so many information available during these times. Ang dami niyan. News, social media, from people around us. Napakadaming information. It is up to us to filter and decide what informations will we process. And our decision is critical because those information can affect our lives, either for the better or for the worst. According to young people during these times, naalala ba, nadinig niyo ba yung word na YOLO? You only live once? Actually, I believe in that. But I also believe that if I will only live once, I'll make my life worth it. And part of that is focusing on positive side of things so that I can reach my full potentials. This is Joey Marcelo. And remember, I'm here to inspire you and keep you on fire. Until the next time, para sa iba pang tulong inspirasyon. Maraming salamat, Joey, for inspiring us and keeping us on fire. For more information about Santay Barley and Joey Marcelo, please visit their website, mysantay.com. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang